Sa dulo ng isang tahimik na isla sa hilagang baybayin ng bansa, may nakatayong lumang lighthouse. Puti ang katawan, kupas ang pintura, at may hagdang paikot na tila paulit-ulit na inaakit ng panahon. Doon nakatira si Lolo Simo, ang huling tagapagbantay ng ilaw. 40 taon na siyang nagbabantay roon. 40 taon ng pag-akyat sa hagdan tuwing dapit hapon. At 40 taon ng pagsindi ng ilaw bago tuluyang lumubog ang araw. Hindi na siya bata. Maputi na ang buhok niya at ang mga kamay ay magaspang sa alat ng hangin at kalawang ng bakal. Pero tuwing hahawakan niya ang switch ng ilaw, para siyang muling nagiging binata. Tahimik, matatag, at sigurado sa ginagawa. Hanggat may naglalayag, dapat may ilaw. Madalas niyang sabihin sa sarili. Nag-iisa si Lolo Simo sa lighthouse. Walang kapitbahay. Walang tindahan. Walang signal ng telepono. Ang kasama lang niya ay ang tunog ng alon, ang huni ng mga ibon sa umaga, at ang hangin na parang may dalang kwento mula sa malayo. May maliit siyang mesa, isang lumang radyo, at isang kahoy na upuan sa tabi ng bintana kung saan tanaw niya ang dagat. Tuwing umaga, gigising siya bago sumikat ang araw. Magtitimpla ng kape gamit ang lumang takore. Saka uupo sa balkonahe para panoorin ang unti-unting pagliwanag ng langit. Hindi siya nagmamadali. Sanay na siyang mag-isa. May mga nagtatanong noon kung hindi ba siya nalulungkot. Ngumingiti lang siya. Hindi, sagot niya. May kausap naman ako. Ang tinutukoy niya ay ang dagat. Sa ilalim ng kanyang kama, may kahon si Lolo Simo. Sa loob nito ay ang mga lumang sulat. Nakasulat sa dilaw na papel. Ang tinta ay medyo kumupas na. Mga sulat yun para sa kanyang asawa na si Lola Elena, na pumanaw na mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hindi niya ipinadala ang mga sulat. Hindi na rin kailangan. Isinusulat lang niya kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan. Kinukwento niya kung kumusta ang dagat, kung may dumaan bang mga barko, kung gaano kaganda ang langit tuwing dapit hapon. Parang nandito ka pa rin. Kapag sinisindihan ko ang ilaw, pakiramdam ko'y sabay tayong tumitingin sa dagat, ayon sa mga isinusulat niya. Ang ilaw ng lighthouse ay hindi basta bombilya. Ito ay malaki, bilog, at umiikot. Parang mata na dahan-dahang dumudungaw sa dilim. Tuwing sisindihan ito ni Lolo Simo, may sandali muna siyang humihinto. Inilalagay niya ang kamay sa salamin at pumikit sandali. Hindi yun ritual na itinuro sa kanya. Sarili niyang gawi yun. Para sa kanya, ang ilaw ay hindi lang gabay ng mga mandaragat. Ito rin ay pangako. Pangakong kahit gaano kalayo ang marating ng tao, may isang lugar na patuloy na maghihintay. Sa loob ng maraming taon, libo-libong barko ang dumaan. May malalaki, may maliliit, may mababagal, may nagmamadali. Hindi kilala ni Lolo Simo ang mga sakay. Hindi niya alam ang kanilang mga pangalan, problema, o patutunguhan. Pero alam niyang bawat ilaw na dumampi sa kanilang barko ay maaaring nagligtas ng buhay. Minsan, may narinig siyang busina mula sa malayo.
Isang mahabang tunog na parang pasasalamat. Ngumiti lang siya at kumaway kahit alam niyang hindi siya nakikita. Sapat na yun. Dumating ang panahon na bihira na ang dumadaang barko. May mga bagong teknolohiya na raw. Sabi ng mga opisyal na bumibisita paminsan-minsan. GPS, radar, satellite. Hindi na po gaanong kailangan ng lighthouse. Sabi ng isa. Tumango lang si Lolo Simo. Pero habang nandito pa, sagot niya, sisindihan ko pa rin. Isang hapon, may dumating na batang babae, ang kanyang apo na si Mila. Matagal na siyang hindi bumibisita dahil sa layo at hirap ng biyahe. Lolo, sabi ni Mila habang hawak ang kamay niya, dito ka pa rin pala? Ngumiti si Lolo Simo. Dito pa rin ang ilaw. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Tahimik si Mila. Parang may iniisip. Lolo, hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Matagal bago sumagot ang matanda. Napapagod ang katawan, sabi niya. Pero nagpapahinga ang puso. Isang gabi, bago matulog, sinindihan ni Lolo Simo ang ilaw gaya na nakasanayan. Pero sa pagkakataong yun, mas matagal siyang tumingin sa dagat. Tahimik ang paligid. Payapa ang hangin. Parang alam ng mundo na yun ay isang mahalagang gabi. Umupo siya sa kanyang upuan at pumikit. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga dumalaw na opisyal. Nakaupo, payapa ang mukha at nakatanaw sa dagat. Ang ilaw ng lighthouse ay patuloy na umiikot. Hindi agad pinatay ang lighthouse. Sa loob ng ilang linggo, pinanatili muna ito. At tuwing gabi, may mga mangingisdang nagsasabing parang mas maliwanag daw ang ilaw kaysa dati. Si Mila ang huling umakyat sa hagdan. Hinaplos niya ang switch na minsang hinawakan ng kanyang lolo. At habang may ilaw, bulong niya, may alaala. Kung nakikinig ka man ngayon, hayaan mong maging parang ilaw ang kwentong to. Hindi para gisingin ka, kundi para samahan ka hanggang sa makatulog. Tuluyan ang lumulubog ang araw, tahimik ang dagat, at sa malayo, may ilaw na patuloy na nagbabantay, kahit hindi mo na ito nakikita. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento at Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.